Sa isang tahimik na barangay sa Quezon City, may nakatayo pa ring lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga residente. Napapalibutan ito ng mga gumagapang na halaman, basag ang mga bintana at ang pintuan ay kalawangin. Sa kabila ng tagal ng panahon, nananatili itong buo, tila ayaw maglaho. Kwento ng mga matatanda noong dekada 80, may pamilyang nanirahan dito. Pero isang araw, bigla silang nawala nang walang paliwanag. Walang sumubok alamin kung ano ang nangyari sa kanila. Marahil ay takot, marahil ay ayaw lang makialam. Mula noon, maraming kababalaghang kwento ang kumalat tungkol sa bahay, kaya't walang sino mang nangahas lumapit dito. Lalo na kapag gabi, si Carla, isang 21 taong estudyante, ay bagong lipat sa barangay. Praktikal siya at hindi naniniwala sa mga kwento ng multo. Sa kanyang paniniwala, gawa-gawa lang ang mga ganitong istorya para takutin ang mga tao. Isang gabi, pagkatapos magpuyat sa library para tapusin ang isang research paper, inabutan siya ng malakas na ulan. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang mas mabilis kung dadaan siya sa eskinita kung saan naroon ang lumang bahay. Sa kabila ng kilabot na nararamdaman, pinili niyang mag-shortcut. Ano namang masama, bahay lang yun. Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa ilalim ng ulan. Habang papalapit siya sa bahay, lumakas ang kaba niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila bumibigat ang pakiramdam niya sa bawat hakbang. Nang dumaan siya sa harapan ng bahay, biglang bumukas ang kalawanging gate nito nang may malakas na kalansing. Napahinto siya. Napatingin sa madilim na bakuran. Naisip niyang baka napuwersa lang ng hangin ang gate, pero sa likod ng bahay, nakita niyang biglang nag-ilaw ang bintana sa ikalawang palapag. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang bahay na abandonado at walang kuryente. Paano ito nagkaroon ng ilaw? May tao ba dyan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Pero may narinig siyang mahihinang yabag mula sa loob. Habang nagtatagal siya sa harap ng bahay, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya. Biglang narinig niya ang isang basag at mahinang boses. Tulong! Napatingin siya sa bintana ng ikalawang palapag. Sa kabila ng kurtina, may aninong nakasilip, isang babae. Basa ang buhok nito at tila nakatitik ito sa kanya. Napatigil si Carla, hindi alam kung lalapit o tatakbo. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng napakalakas. Napaatras si Carla. Ang malamig na hangin ay tila humihila sa kanya papasok. Hindi na niya hinintay ang susunod. Tumakbo siya ng mabilis, hindi na lumilingon pa. Kinabukasan, kinuwento ni Carla ang nangyari sa kanyang landlady. Ngunit sa halip na magulat, kalmado lang ang matandang babae. Sinabi ko na sa iyo, iwasan mo ang bahay na yon. Noong bata pa ako, may mga naririnig na kaming iyak mula roon. Lahat ng nag-usisa, nawawala o nagkakasakit. Simula noon, hindi na dumaan si Carla sa eskinita kung saan naroon ang lumang bahay. Pero sa gabi, kapag tahimik ang paligid, pakiramdam niya'y may nakamasid sa kanya. Lalo na kapag umuulan. Hanggang ngayon, ang bahay na yon ay nananatiling tahimik. Pero buhay sa mga kwento ng mga residente. Sinasabi nilang tuwing hating gabi, may maririnig kang mahihinang hikbi mula sa loob. Kung nagkataong mapadaan ka roon, mag-ingat. Kapag narinig mo ang boses na tumatawag ng tulong, huwag kang tumingin. Dahil baka ang aninong nakasilip sa bintana ay ikaw na ang susunod na biktimahin.